Very interesting po tong topic ko ah. Merong mga pagkain na kinakain nyo. Akala natin healthy. Mukhang maganda sa kalusugan. Pero, hindi pala siya ganoon ka-healthy. Okay? Hindi ko sinasabi wag kainin, pero baka kasi nami-mislead tayo. Parang ito, oh, ang ganda ng salad. Kala mo healthy. Pero ang binubuhos mo, hindi naman healthy. Thousand Island, ang daming calories nito, nakakataba po. So usually, itong mga 8 pagkain, hinahalo nila isang healthy na pagkain, lalagyan ng sangkap na hindi healthy, kaya nalilito tayo. Kaya magugulat tayo, tumataba pa rin tayo, tumataas pa rin yung blood sugar, kahit healthy na ang isip natin kinakain natin. Ano tong 8? Number 1, mga dried fruit and raisins, 'di ba? Marami tayong nabibili dito, prutas 'yan dried fruit Kaya lang itong pag nag-i-snack tayo sa dried fruit, maraming dagdag na sugar 'yan. May mga sugar, may mga iba meron pang mga preservatives, yung iba na-allergy pa. Tsaka let's say raisins. Ang ginawa lang niya, tinanggal niya yung tubig nung grapes, kaya naging raisins. So, mataas siya talaga sa calories. 'Di ba? Kasi tinanggal mo yung tubig. So, ingat lang tayo sa mga dried fruits kasi matamis din siya. Lalo na kung takot tayo sa diabetes. Sugar-free, 'di ba? Pag nakakita ka isang soft drinks na sugar-free o isang pagkain na sugar-free, tingin natin okay na 'to Cake na sugar-free. Kaya lang para maging sugar-free siya, may nilagay na artificial sweetener. Maraming klase. May aspartame, may iba pa. Oo nga, medyo okay naman. Pero merong mga pag-aaral kasi, yung mga artificial sweetener, may link baka hindi ganun kaganda, baka in the future may masamang epekto sa katawan, hindi natin masabi. Pero ang malinaw na pag-aaral, kahit yung mga 0 calories na soft drinks, hindi rin maganda sa kalusugan. Nakita nila, kahit wala siyang calories, artificial sweetener lang siya, yung mga taong mahilig sa mga diet or 0 calorie na soft drinks, mas tumataba pa rin siya. Mas nagkakasakit. Bakit? Kasi hindi nga pumapasok yung calories, pero yung utak at panlasa natin gusto pa rin ng matamis. May sugar craving ka pa rin. So, hinahanap mo pa rin yung matamis. So, pag tinigil mo na yung matamis na diet soft drinks mo, maghahanap ka na iba. Either kumuha ka ng chocolate, kumuha ka ng donut o ice cream. Paano nasa utak mo pa rin? Nasanay pa rin yung dila mo sa matamis. Kung gusto nyo mas healthy, dapat bawasan na lang yung sugar. Tunay na lang na sugar gamitin mo, pero mas konti na lang ang gamitin mo. Okay? So, ingat din. Actually, pati mga i-add ko na rin meron minsan mga merong mga zero cholesterol, meron sila nilalagay na gano'n. Pero yung mga low fat, hindi ko lang nailagay dito. Meron dyan mga low fat or zero fat. Okay naman ang low fat, zero fat. Kaya lang minsan, pag tinanggal nila masyado yung mantika, nawawalan ng lasa. Pinapalitan nila ng ibang bagay. Nilalagyan nila ng asin or nilalagyan nila ng asin or medyo matamis. So, hindi rin healthy yung pinapalit. Merong mga meal replacement bar. Actually, medyo mahal to Mga protein bar. Bumibili din ako nito. Para di siyang candy bar. Okay? Kung titignan nyo, mataas din siya sa calories. Mas healthy naman siya konti kumpara sa chocolate bar na matatamis. Pero, ganun pa rin po. Tignan nyo pa rin gaano karaming sugar, gaano karaming carbohydrates, baka cookies and cream may flavor niya. So, ano pa rin siya? Counted pa rin siya, nakakataba pa rin siya. Okay? So, alert lang tayo. Ito, marami mahilig sa salad kuno, di ba? Marami ako nakikita, overweight. Salad ang kinukuha. Healthy naman talaga po. Yan, kamatis, pipino, lettuce, very healthy. Kaya lang, yung pinapatong natin na salad dressing, doon tayo malalagutan. Thousand Island, ako hindi ako ng Thousand Island. Kung gusto mo, konting-konti lang. Kasi mayonnaise yan O, itlog, mayonnaise, mataba yan, fatty.
O kahit mga ranch sauce, Caesar salad, di ba? Itlog yun eh. So, kung gusto niyo talaga na hindi kayo tataba, pwede yung ano lang, suka lang, balsamic vinegar, or lemon lang ang nilalagay. Diba? So, ingat din sa mga pinapatong. Ayan, no? Number 5, ito. Mahilig tayo sa mga juice, di ba? Nasa bote, nasa lata. Minsan, yung mga smoothie, yung mga shake. Healthy ang prutas. Pero pag ginawa mo na siyang lata, marami dyan may dagdag syrup na yan eh. Di ba? Added syrup, added sugar para magkaroon ng lasa. Kung hindi mo di ba? Ano? Delikado tayo dito sa added. So, pwede pa rin tumaas ang blood sugar mo, pwede ka pa rin tumaba. At pag ginawa na siyang nasa lata na juice or ginawa na siyang fruit shake, ang nangyayari, natatanggal yung fiber. Yung fiber ng prutas, play natin yung apple. May fiber yung apple eh. Pero ginawa mo ng apple juice, nawala na yung fiber. Yung fiber ng prutas, yun ang healthy na para bumaba ang cholesterol, gumanda yung pagdumi natin, di tayo ma-constipate. Yun ang nagbibigay na parang bulk, parang walis-walis, panglinis ng tiyan natin. Tinanggal mo na yung fiber. Ang natira na lang, yung fructose, yung matamis na lang ng fruit. Diba? So, tingnan nyo maigi kung maraming sugar or syrup added dun sa canned or bottled juice nyo or sa mga smoothie or shake nyo. Kung gusto nyo, kayo na lang gumawa ng sarili nyong prutas na hinahalo. May warning lang ako, ha? Ito po, pakinggan niyo, lalo na sa diabetic at overweight. Hindi ko sinasabi hindi kainin to. Okay pa rin to, ha? Mas maganda nga to kaysa sa soft drink, kaysa sa iced tea. Pero, wag nyo isipin na kahit gaano karami iinumin mo ay okay, lalo na kung diabetic po kayo. May tinatawag kasi tayong glycemic index. Yan ang level ng pagkain kung gaano siya kalakas magpataas ng blood sugar. Pag lampas 56, lampas 70, konting kain lang ng pagkain yun, tataas na blood sugar mo. Pag yung glycemic index less than 55, kahit marami kainin mo, hindi tataas ang blood sugar mo. Ang mga pagkain na mababa sa glycemic index, lahat ng gulay. Broccoli, celery, cucumber, lettuce, pepper, 15 lang. Ang baba ng glycemic. Ano yung matataas? Yan ang matataas. Pakwan, 72. Pineapple, 66. Melon, 65. Raisin, sinabi ko, 64. Papaya, 60. Ang grapes, 53. Saging, depende. Pag overripe, mataas din. Pero pag tama-tama lang, ang pagkahinog, okay din. So, the point is, pwede nyo kainin to, kahit may diabetes, pero konti lang. Kasi nga, mabilis siya magpataas ng blood sugar. Pag gagawa kayo ng shake, siguro sa isang araw, kalahating baso o isang baso, yun na lahat. Hindi yung bawat kainan, isang mangga. Ayun, kasama ang mangga. Isang mangga, bawat kainan, umaga, tanghali, gabi. Tataba talaga tayo. Mataas na ang glycemic index, mataas pa yung calories. So, yan ang pagkakamali minsan ng nagpapapayat o may diabetes o yung tumatanda. Kasi mahirap na i-burn ito. Pwede kumain, konti lang, baka isang slice lang. Ano ang mga prutas na mababa ang glycemic index na pwedeng mas maraming kakainin nyo? Ito, suha, pears, peras, apple, 39 lang yung apple, di ba? Matabang lang siya. Orange, actually, depende sa tamis eh. O strawberry lang mismo. Hindi mo lalagyan ng maraming condensed milk. Peach, grapes, mataas na. Tapos, syempre, pag nilagay mo na yan sa lata, ginawa mo ng fruit cocktail na may syrup, kung gusto nyo healthier, yung mga canned fruits, tatapon mo yung syrup. Sayang, di ba? Yun na lang. O ano nga yung gusto nila, Doc Lisa? Buko salad. Ako, buko salad, ano ba nilalagay natin doon? Cream yun, di ba? Oo. Fruit salad, ang daming cream. Talagang lolobo tayo dyan, ha? Hindi na tayo magkakasya sa pantalon natin. Kasi nga, napuntahan ng mayonnaise, di ba? Ito pa, nako, masasyak kayo, magagalit na sila. Dok, wala na akong makain. Hindi ko naman sinabi, wag
kainin kung wala kayong problema. Kung hindi naman kayo tumataba, walang problema. Ito ang matindi sa lahat. Alam naman natin, hindi siya ganun healthy kung healthy, hindi naman ganun ka-healthy. Kasi nga, fried rice na maraming laman, yung mga may season, punong-puno ng karne, ano ba to, Japanese style or Chinese style? Siyempre, ang kaning puti lang, di ba, plain rice, mga 200 calories. Pag ginawa mong sinangag, tapsilog, bangosilog, yung 200, baka 250, 300 calories, mantika na yun eh. Pero pag ginawa mo ganitong fried rice, nako, punong-puno ng mantika, may itlog, ang sarap, may mga baboy, baka, chorizo, ano pa ba? Hotdog. Tapos lalagyan mo kunwari konting green peas, konting pepper, konting carrot. Kalokohan yan, ha? Kalokohan yan. Lahat ng nilagay mo dito, itapon mo na, baliwala yan. Kasi pinuno mo ng chorizo, pinuno mo ng laman, pinuno mo ng mantika, ang ending ay 800 calories. Ayos na tayo dyan. Hindi mo na kaya i-burn. Pag kumain ka nito, siguro mag-jogging ka ng 10 kilometro para mabawi natin. Okay? Hindi ko sinabi wag kumain. Napakasarap. Kaya lang, yan na yan. Diba? Yung iba kakain ito. Sasabayan pa ng juice ng ganyan. Tapos magtataka ba't di sila pumapayat. Diba? Basta aware lang tayo. Konting sahog, konting mantika. Kaya na lang gumawa ng healthy fried rice nyo. Ito, gustong-gusto ko ng nuts. Minsan nakabili ako sarap Honey roasted nuts, di ba? Healthy honey ba? Healthy ang nuts? Oo nga, healthy ang nuts. Kaya lang, itong honey roasted, minsan brown sugar lang yan. Tsaka butter. So, nilagyan mo ng brown sugar, nilagyan mo ng butter. Yung healthy naman naging hindi na ganun ka-healthy. Parang kumain ka na ng asukal. Para lang yung turon, di ba? Okay naman ang turon, maganda yung saging sa loob, kaya lang ang dami ng arnibal, di ba? Mantika, parang sa gugulaman, favorite ko sa gugulaman. Pwede naman kumain, hindi ko sinasabi bawal, pero aware tayo na pag marami nun, medyo tagilid ang waistline at bilbil natin. Lalo na pag tumatanda, di ba? Di ba? Kasi ganun talaga yung gawain Ganun ang gawain. Yung hindi healthy, lalagyan ng healthy. Yung cake, di ba? Ang tamis-tamis ng cake, di ba? Puro icing, tapos lalagyan mo kunwari ng konting strawberry sa ibabaw. O yung pastry na sobrang mamantika, sobra butter, lalagyan ng konting peach sa ibabaw. Pinaghalo yung, tinago mo yung unhealthy, pinatungan ng healthy. Lagot pa rin tayo. Basta aware lang. Chips. Actually, okay naman itong mga baked chips, veggie chips. Mahilig ako dito. Diba? Better ito kumpara sa mga regular na mga chips, na mga regular potato chips at ibang chips. Mas maganda pa rin to. Baked siya. Ito, veggie siya. Kaya lang, pag ginawa mo na siyang chips, syempre para magkalasa, lalagyan mo ng marami-raming asin yan. Asin, asukal, paminta, kung ano pa ilalagay mo para magkalasa siya. So, nasa sa inyo. Parang minsan yung baked potato, healthy ang baked potato, di ba? Pero pag nilagyan na ng maraming cheese, maraming bacon, maraming cream, ibang usapan na yun. Kape, okay naman ang kape. Gusto niyo magkape, pero lalagyan na ng, lalagyan ng cream, whipped cream, lalagyan ng chocolate, kung ano-ano hinahalo, doon tayo masisira sa hinahalo. Okay? So, ano pinakamaganda? Pag kumain tayo nito, lakad tayo ng lakad. Walking is the best exercise, pampatulog para maging fit, mabawasan yung calories na kinain natin. I'm sure marami pa kayong maisip na pagkain na healthy, pero kala nyo hindi. So, okay lang yung mga fruit shake. Ako, gusto kong fruit shake, apple, carrot. Carrot kasi mababa na siya. Apple, mababa din siya. So, medyo okay na yun. Pang-constipated, favorite ko yun. Anti-cancer tayo. So, isipin nyo, healthy ba talaga yung kinakain nyo? Basta gulay, mas okay siya.
Tapos, lagi lang maglalakad. Ang ganda ng outfit niya, Doc Lisa. Rubber shoes, fit na fit. Talagang pampahaba ng buhay. Pampaliit ng tiyan, pang-alis sa mga sugar na kinain, good for diabetes, pampababa ng blood pressure, pampababa ng cholesterol, ganda circulation sa utak, sa kidney, sa puso, bawas stress, maganda outlook, hindi maaksidente, maganda sa immune system, maganda ang tulog, mababawasan na risk sa cancer, simpleng lakad lang. Okay? Paano po nakatulong tong video? God bless po.